Purihin ng Panginoon at kamusta na po tayo lahat? At let's start our Bible study mga kapatid. So, ito po ang ating Friday, JCLG Friday Online Bible Study, and this is Pastor Jude Cortez from San Pablo City. No? At salamat po sa lahat ng patuloy na nakakasama natin dito sa ating Bible study at samantalang hinihintay natin yung iba pa natin mga kapatid. Let's start our Bible study para hindi po tayo gabihin. So sa gabi po ito, napakahalaga ng ating po paksa. This is about idol worship. You know? About idols. Ating tutuklasin from the Bible kung ano talaga ang mga idols, no? Ako, sabi ko nga, maraming magagalit sa akin ito, pero anyways, we have to speak the truth. No? Sabi ni Jesus, you shall know the truth and the truth will set you free. Okay. All right. So, let's pray. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Sa loob po ng sadali amin po pag-aaralan patungkol sa paksa na ito. Sa ilalim pa rin ng spiritual warfare and deliverance na paksa, amin po tatalakayin ang patungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, the evil and curse of idolatry. Lord, marami po salamat. Buksan mo ang puso at pag-iisip ng bawat isa sa amin na makikinig sa iyong salita, and let the Holy Spirit speak to our hearts, our mind, and let our hearts be filled with your truth, and let truth set your people free. Free from deception, free from all problems, free from all sickness and disease, free from lack, free from poverty, and release your grace, your blessings, Lord, and bless your people tonight. And as we hear the word of God, faith will come. And our hearts will be filled with faith because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Thank you, Holy Spirit, our teacher, our comforter. Kung wala ka, Panginoon, hindi namin maintindihan ang malalim na bagay na nagmumula po sa iyo. Kaya sa gabi ito, marami kaming madidiscover sa Biblia, sa iyong salita, marami kaming matututunan. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Be all the glory. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Okay, let's start na po. So ito po ang ating paksa, no? The evil and curse of idolatry. Yan po ating pag-uusapan. Lahat na akin po sasabihin, hindi po ito galing sa akin, ano? Okay. Kung kayo ay idol worshiper pa, huwag kayo magagalit sa akin. Kasi ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? At sa pool naman noon, kahit nung panahon ng Hebrew people, panahon ng Israel, hanggang sa panahon ng mga Jews, no? Magkakaiba. Iisa lang yan, yung Hebrew people, Israel and Jew, no? Sa iba-ibang panahon. Yung Hebrew people, later on, tinawag na Israel, then Israel later on. Sa uling panahon na ito, tinawag na mga Jews, no? So, next time natin pag-aralan yan, no? So, isa lang yan. Yan ang sinasabi na palagi ng mga Bible teachers, God's chosen people, no? Pero sa panahon natin ngayon, under the New Covenant, ang God's chosen people po is the church. Combination ng Jew and Gentiles, no? Maging anuman lahi mo, basta lumapit ka kay Jesus, kasama ka sa kaharian ng Diyos at kabilang ka sa tinatawag na chosen people of God or God's elect. God's elect is the body of Christ, the church. Okay. Bakit ang title natin ay The Evil and Curse of Idolatry? Kasi sa idols, there is evil. There is evil. Didiscover natin yung gabi ko ano yung evil sa idols. You know? And idols, mga idols are cursed by God. And there is curses in every idol na
mapanganib nga na ang mga idols o anumang klaseng Diyos-Diyosan ay madala natin sa ating tahanan. No? Kasi kung saan nandyan yung mga idols na yan na sinasamba noong unang panahon, ay susunod, nandun din ang mga demon spirits. At pagka napasok ng demon spirits, ang sambahian nyo, ang pamilya nyo, something evil, something bad is going to happen. Totoo po yan. Marami akong testimony patungkol dyan. At ito, dahil tayo nagmamandal sa gabi ito, ilan lang ating tatalakayin. Ano? Alright. So, atin munang tignan, ano? Ito kasing pagsamba sa Diyos-Diyosan, isa ito sa 10 Commandments of God. Yes. Sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 5, binanggit na ito ng Panginoon. Ano? Ito lang ating babasahin to save the time. Ano? Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 5. You shall have no other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. No? You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or earth beneath or in the water under the earth. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan, no, or any graven images na kawangis ng mga nasa langit. No? Ano ba yung nasa langit? Mga angels? Ano pa? Ano yung nasa langit? Mga animals sa langit? Mga ibon? No? Huwag kayong gagawa ng mga larawan yan tapos sasambahin. Ano pa? Yung mga nilalang sa ibabaw ng lupa, mga animals, at yung mga nilalang o mga isda sa ilalim ng tubig, no? Or yung mga animals sa ilalim ng tubig. Maraming misteryosong mga animals sa tubig, hindi lang isda, ano? Yung kala mo halaman, hayop pala, ano? Okay. So, wag daw gagawa ng mga larawan na nakikita natin sa lupa, sa langit, sa ilalim ng dagat, na gagawin natin Diyos-Diyosan. Huwag daw, sabi ng Panginoon. Verse 5, you shall not worship them, nor serve them. Huwag nyo sasambahin sila at huwag nyo paglilingkuran sila. For I, the Lord, your God, am a jealous God, inflicting the punishment of the fathers on the children, on the third and fourth generations of those who hate me. Huwag niyo sasambahin o paglilingkuran ang ibang Diyos maliban sa akin, sapagkat ako'y mapanibuguin Diyos na dadalawin ko. No? Paparusahan ko, sabi ng Panginoon, ang inyong henerasyon, no? Hanggang sa third, even fourth generation. Nako, napakahaba po niya, no? Kaya meron tinatawag na generational curses, na under ng generational curses, ito ay pwedeng mag-flow hanggang sa present generation natin, even up to our future kids or future generation, aabot pa ito generational curses. At ang kasama ng generational curses ay mga curses. Curse of poverty, curse of sickness and disease, curse of ang daming klaseng curses, no? So, yung generational curses, kaya nga, kapag ikaw nasa Panginoon na, mahalaga, maintindihan mo, matutunan natin na pwede nating putulin yung generational curses. At sabi nga sa Galatians chapter 3, verse 13, ay tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus sa lahat ng sumpa. No? At siya ay napako sa krus, ibinilang siyang sumpa para tayo ay ma-delivered, makalas, makaligtas sa anumang sumpa ng kautusan at upang tayo pagpalain ng Diyos ng pagpapala na gayang pagpapala kay Abraham sa pamagitan ng pagkoneksyon natin kay Jesus na ating Panginoon. Okay? So that the blessing of Abraham might come to us, the Gentiles, no? Ayon sa pangako niya sa atin. So, dalawa ang anak at mga inapo ni Abraham. Ano tiyatawag? Isa yung DNA ni Abraham, yung sa dugo niya, ang mga Jewish people. Ano? Galing, from Abraham, galing yan, Israel. At isa naman ay spiritual children ni Abraham. Yan ang church
No, naging spiritual children tayo ni Abraham because of the Lord Jesus Christ. Okay. Okay. So now, kahit tayo ay redeemed na from the curses of the law, minsan merong mga sabit na mga curses na from our great-great-grandparents, na hindi pa napuputol, na nakaka-epekto sa present generation natin. Pero hindi na tayo dapat under noong mga generation or ancestral curses na yan. At sapagkat binayaran na yan ng Panginoon, pinayaran tayong Panginoon. Pero minsan ay nakikita pa yung mga ginagamit ni Satanas na daluyan yung generational curses para makapunta makapasok ang mga demonyo sa ating tahanan. Malawak po ipaliwanag yan. Pero simple lang sasabihin ko sa inyo, pwedeng putulin ang generational curses. At isa sa dahilan ng mga generational curses ay ang idol worship or idolatry ng ating mga ninuno. Okay. Hello, Brother Homer Magno Baliton. Welcome again. Nice to see you again, Brad. All right. So, basahin natin. So, ayan, binasa natin, no? Nasa Ten Commandments ang bawal na pagsamba sa mga larawang inanyuan. Ngayon, nagtataka ako, meron akong babanggit sa inyo, na minsan napadaan ako sa Catholic Church, sa ating pinanggalingang relihiyon. May nakita ko sa labas na yung Ten Commandments na magandang pagkakagawa. Hindi ko matanda kung saan ko nakita yun eh. Basta bato na may Ten Commandments, at binasa ko, namangha ako, nawawala yung thou shall not make any graven images, you shall not worship them. Nawawala yun. Binasa ko, ito, tinignan ko uli, yung kanilang Ten Commandments ng Roman Catholic Church, ating pinanggalingan po. Number 1, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Tama, Number 2, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Tama rin. Number 3, remember to keep holy the Lord's day or Sabbath. Number 4, honor your father and your mother. Number 5, you shall not kill or thou shall not kill. Thou shall not murder. Number 6, you shall not commit adultery. Number 6 pala yun. Number 7, you shall not steal. So, 7 na. Number 8, you shall not bear false witness against your neighbor. Number 9, you shall not covet your neighbor's wife. Number 10, you shall not covet your neighbor's goods. Abay, nagtataka ako, kumpleto. Pero nawawala yung huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan at huwag nyo sasambahin nyo. Nasaan nyo? Tama na, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Naku, nung tiningnan ko sa Bible, alam ko na, tingnan nga natin sa Bible. Nawala yung Exodus 20, nawala yung, basahin ko sa inyo, from verse 1. That God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Commandment number 1, you shall have no other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tama, yung kanina binasa. Verse 4, you shall not make for yourself an idol. Ito yung nawawala. Sa Ten Commandments ng Roman Catholic Church, ating pinanggalingang relihiyon. Ito yung nawawala, yung verse 4, you shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven, above, or on earth beneath, or in the water under the earth. Huwag daw gagawa ng anuman larawan na kawanis ng mga nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, di kasama na ang tao dyan. At yung mga hayop sa ilalim ng tubig, basta images, ayaw ng Panginoon. At sa verse 5, you shall not worship them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting the punishment of the fathers on the children, on the 3rd and 4th generations of those who hate me. Ito yung nawala.
yung verse 4 and 5. Paano nawala? Ano? Ano nangyari? Nawala yung commandment, ano ito commandment number 2. Ano? Number 1 kasi, you shall have no other gods before me. No? Number 2, you shall not make yourself an idol, or idolatry. You shall not worship them. Ngayon, sa verse 7, you shall not take the name of the Lord God in vain. Tama, nandun yung sa Ten Commandments sa Catholic. Nung pinag-aralan ko, pero binilang ko, 10. Tama naman. Ba't wala yung second commandment, yung tungkol sa idolatry? Tinanggal. Bakit tinanggal? Ano? Sabi ng Diyos, huwag niyong babawasan ng aking salita, huwag niyong daragdagan. Sino man magdagdag sa aking salita ay daragdagan ng salot o kaparusahan. Sino man magbawas o mag-alis sa aking salita ay delikado. Maaalis ka, pwede kang maalis sa aklat ng buhay. Ano? Parurusahan din ng Panginoon. So dito sa verse 12, nandito yung mga natitirang commandments. Honor your father and your mother. Verse 13, you shall not murder. Tama. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. Yon. You shall not covet. Eto na. Dito pala. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Hinati. No? Ginawan dalawa yung you shall not covet your neighbor's house. Commandment number 9. Commandment number 2. You shall not covet your neighbor's wife. Huwag mong aangkinin yung bahay ng iyong kapitbahay at huwag mong aangkinin ang asawa ng iba. Actually, isang commandment lang ito, magkasama. You shall not covet your neighbor's wife or your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male slave or his female slave or his ox, his donkey, anything that belongs to your neighbor. Ibig sabihin, isang commandment lang ito na huwag mong aangkinin yung hindi sa'yo. Yung ginawa ng Roman Catholic Church, ginawan dalawa itong commandment number 9, hinati at ginawang dalawa. Kaya nagkaroon ng number 10. No? Tama kaya yun? Hindi. Kasi bawal sa Diyos yung aalisin mo ang kanyang salita. Alin ang inalis? Yung thou shall not make any graven images. Bakit aalisin? Salita yan ng Panginoon. Kautusan yan. Nakakakilabot na pakialman mo ang salita ng Diyos. No? So, purihin ang Panginoon. So, balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan. No? So, nawala yung, yung you shall not worship, yung verse 4 and 5, yun ang tinanggal. You shall not make yourself an idol. Or any likeness of what is so on, so on. And verse 5, you shall not worship them nor serve them. Inalis nila yan. Bakit aalisin? Ikatotohanan yan. And let the truth set you free. No? Alam naman natin, bakit nga? Kasi ang daming idols sa ating nakagisnang relihiyon. Naku po, marami akong babanggitin sa inyo. Okay, basta lahat na sasabihin ko, comes from the Word of God, from the Bible. Ngayon, i-trace muna natin, saan ba nagmula yung ancient history and origin of idol worship? Saan nagmula yan? Okay, nagsimula yan sa pagre-rebelde ni Lucifer. No? Mababasa natin sa Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 15, at ganyan din sa Ezekiel chapter 28, verse 14 hanggang 19, nung siya ay cherub ng Panginoon, lagi siya nasa tabi ng trono ng Panginoon, nagkaroon siya ng ambisyon, selfish ambition, na gusto niya maging kagaya ng Diyos. At sabi niya sa Isaiah 40 verse 12, siya'y aakyat sa itaas, magiging kagaya siya ng Diyos, sabay siya ng lahat ng mga anghel ng Panginoon. Yung kanyang ambisyon, sa kanyang sobrang ganda, talino, at galing, at taas ng posisyon, hindi pa siya nasiyahan at siya'y nasilaw sa kanyang kagandahan at nag-ambisyon siya na maging kagaya ng Diyos.
At hindi lang yon, niloko pa niya yung wanted ng mga angelic host sa heaven, yung pinamumunuan niya, at pinaniniwala ng Bible scholars na ito si Lucifer ay dating possible na ang kanyang ministry sa heaven ay sa music and worship. No? Kaya yung nasasakupan niya under ng kanyang ministry ay possible wanted yung kanyang kinaladkad, yung kanyang isinama, nagkudeta sila. At hindi na sila makabalik sa Panginoon. Ano? Hindi na sila pwedeng bumalik kasi ang mga anghel iba ang kalagayan nila, hindi kagaya ng tao. Ang tao, every time tayo babagsak, pwede tayong bumalik sa Panginoon. Kung tayo ay sincere na lalapit sa Panginoon with a humble heart and we will repent of our sins, tatanggapin tayo ng Panginoon. Ang mga angels, walang grace to repent. Ano? Hindi sila binigyan ng Diyos ang gano'n. Kaya one time na sila nagkasala, they are doomed forever. Kaya nakahanda na yung lake of fire, ginawa yan ng Diyos para kay Lucifer, kay Satanas, at sa mga wanted ng mga angelic host na nagrebelde sa Diyos noong unang panahon. Merong second batch na rebellion na naganap. Ito yung nasa Book of Enoch at nasa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 na yung mga angels na dineployed ng Panginoon sa mundo, kung tawagin yan ay watchers, 200 sila na supposedly dapat babantayan nila ang mundo, babantayan nila ang mga tao, pero sa halip ay naisipan nila magrebelde. No? At ang rebellion na ginawa nila? Inasawa nila ang mga anak na babae ng tao at pinalitan nila ang kanilang katawan at para magkaroon sila ng sexual intercourse sa mga anak na babaeng tao, at sapagkat sila may power, nabubuo yung anak nila, at ang naging anak nila ay sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 ay mga giants, mga higante. Hindi lang yon, according to the Book of Enoch, although hindi kasama ang Book of Enoch sa 66 book, but it's a good reference na basahin kasi pwede nating consider ito ay historical book at nakasulat doon na hindi lang sa tao, hindi lang sa Diyos nagkasal ang 200 watchers, hindi lang sa tao, kundi maging sa mga animals. At possible na nagkasala rin sila ng bestiality, yung kanilang ni-rape, nagkaroon sila sexual intercourse sa mga animals. Ano? Kasi pagkat may power sila, nabuo rin. No? Nabubuo rin. Kahit abnormal yung mga babies, nabuo rin. At ang mga naging anak nila, minsan ay half human, half animals, monster. Kaya may mga Diyos-Diyosan ang mga bansa na half human, half animals, ano? Yung tanda si Dagon sa Bible, ano? Na sa Old Testament, yung Diyos-Diyosan Dagon na ginawa nilang malaki rebulto. Yung mga character niya ng mga gods, no? Pinaniniwala ang mga nabuhay yan nung unang panahon. Ano ang nangyari sapagkat sila yung mga anak ng mga fallen angels, sa anak ng babae ng tao na produce ay mga giants, malalaki talaga. Panahon ni Enoch, ang lalaki ng mga giants, no? Habang tumatagal, ewan ko, lumiit na lumiit sa mga giants. At meron ding mga anak, ang mga fallen angels ngayon, na mga half human, half animals. Yes, ang daming ganyang creatures noong unang panahon. Ang ulo ay parang crocodile, ang katawan ay tao. Ang mukha ay kambing, ang katawan ay tao, ang paa ay kambing. Mga abnormal. Meron naman yung parang kulay ano lang. Yung mga nakikitang alien, yung mga basta ang anyo ay parang puti lang, malalaki ang mata. Na alien daw from other planet. Hindi yan from other planet. They are demon spirit. They are demon spirits na minsan nakikita in the realm of the spirit. Ano? Mga abnormal creatures sila. At sila ay iba-ibang itsura ng mga yan, mga deform ang katawan nila. Kasi nga, abno yung mga yan. Kaya yung mga yan, yung mga giants na yan, mga creatures yan, ay maging dito sa Pilipinas, ano yung laging kinukwento sa bukid, ano, maging yung pisa ko sa bukid nung araw, pag nagbabakasyon ako sa bahay ng lola ko, sa kubo ng lola ko, siya sabi ng pisa namin, merong kapre doon, merong tikbalang, ano yung tikbalang, half human, half horse. So, yung mga creatures na yan,
nakakaiba at nakakatakot ang mga itsura, mga abnormal creatures, sila ay nilipol ng Diyos nung panahon ng baha ni Noah. No? Sila ay mga kinatakutan ng araw, yung iba ay tinawag ng mga heroes, ng mga warriors, bandang huli yung mga giants na yan, sila rin nagpatayan ng bandang huli. At yung mga giants na yan, nire-require ng mga tao na pakainin sila, mag-offer sa kanila ng mga animals, nung wala nang makain, ang kinain nila mga tao, no? Ganun ka brutal yung mga yan. Wala silang conscience, wala silang konsensya. They were not human beings. At sapagkat dumami ang mga giants noong unang panahon, mga monsters, mga creatures niya, mga half human, half animals, nakikita yan ng mga tao noong unang panahon. At yung mga ninuno, kinuwento doon sa mga sumunod generation, kinuwento, yung September 18, kinuwento. At ginagawa nila yon later on, nung nalipol na ang mga yan, nung panahon ng Noah's flood, nalipol sila. And they became disembodied spirit. Hindi sila namatay, hindi naman namamatay ang spirit, pero wala silang katawan. Kaya ang tawag sa kanila ngayon ay mga demons, mga disembodied spirit, mga demon spirit. Sila yung mga creatures ng unang panahon, ano? At mga anak yan ng mga fallen angels sa tao, anak ng fallen angels sa mga animals, ano? Okay. Sila ay mga superheroes unang panahon. Sila ay mga merong mga sobrang sama na mga creatures, ano? Sila rin nag-away-away. Sila yung mga warriors noon na kinatatakot na bandang huli sinasamba na sila ng mga tao, at kahit nung sila ay nawala na, ayon sa salit-saling kwento ng mga ninuno, ganito itsura, ito ay makapangyarihan, ito yung naging Diyos namin. So ginagawa nila ng mga rebulto, ng mga graven images. Kaya nung panahon sa Egypt, sa Babylon, napakaraming mga Diyos-Diyosa nila na half human, half animals, iba, kakaiba ang mga itsura. Napakarami, thousands of gods and goddesses, ano? Na according to them, may mga powers. Sadyang may mga power yung mga yan noong unang panahon. Kasi sila ay mga offspring of those fallen angels. At ang fallen angels, may mga power yan. Okay? So, nawala na sila, pero yung concept ng, ito yung mga Diyos, gods, no? Kaya sa mga tribes, sa mga panahon ng araw, sa mga empire, tinaguyod pa rin nila yung mga Diyos-Diyosan na yan. At minana nila yan sa kanununuan. At ang Diyos ay kinamubuhian ang mga Diyos-Diyosa. Then later on, noong nag-decide si Constantine na si Constantine po ang nagtatag ng Roman Catholic Church, no? So nung panahon ni Constantine, pinahinto niya na yung persecution kasi ang sabi ni Constantine, nakakita siya ng vision of the cross, at sabi daw ng Diyos, through this cross you will conquer your enemies. Okay? So pamula noon daw, naging Christian daw si Constantine, no? At ito yung sa pagiging leader niya sa Roman Empire, ay kanyang sinabi na pamula ngayon, stop ang mga persecution, pamula ngayon, magkakaroon lang ng isang religion of the world, and that is Roman Catholic Church. Ibig sabihin, Universal Church, no? Catholic, Universal. At kapag ayaw sumama sa atin, alam niyo na ang inyong gagawin. No? Naku, ang dami, madugo yan, naglaban na ang mga Muslim. No, nagpatayan na, naglabanan yan. Kasi ang mga Muslim, ayaw nila ng idols. Nakita, Roman Catholic Church, napakaraming idols. Ang ginawa ni Constantine, ipinag-aalis niya yung idols ng mga Greek, idols ng mga Romans, at pinalitan niya ng idols na related sa Bible. Image ni Virgin Mary, image ni Jesus, image ni Joseph, image ng mga santo, image sa kahit dami nating rebulto ng araw. So doon nakuha yung inalis yung mga pagan idols, at ang ipinalit ay mga karakter sa Bible at graven image din.
mga bato, kahoy, na inukit. But still, it is still idolatry. Kasi sinabi ng Diyos huwag magkakaroon ng image na kahawig na sa langit, image ng mga nilalang sa lupa, kasama ang tao, image ng mga nilalang sa tubig. It's an idol worship. Okay. So, yun ang pinanggalingan po ng historical background and origin ng idol worship. At kaya karamihan ng mga Diyos-Diyosan, yung mga kakaibang mga ibang itsura, yung iba pinatan nila doon sa mga nabuhay na mga karakter ng araw. And yung iba naman, umi-invento na lang kahit ano, baka meron pang ibang Diyos na hindi natin kilala, invento tayo, anong itsura. Yung puno naman, sabay naman natin. Kung ano sinamba ng tao, pati bundok, pati dahon, pati kasi ang tao ay likas na naghahanap, may uhaw, na hanapin niyang Diyos na kataas-taasan. Na kapag wala nagturo, ay mapapapunta siya sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Okay. So now, kaya ang Panginoon, kaya yung mga giants na yan, yung mga abnormal creatures yan, unang panahon, nilipon ng Diyos. Ang purpose ng Diyos ng Noah's flood is to destroy those giants, those abnormal creatures. At isa pa, strategy sa Satanas, pinararami niya yung mga creatures na yan para yung bloodline na pagmumulan ng Messiah ay makontaminate ng ibang lahi at masira yung clean, righteous line ni Jesus. Doon siya magmumula. Kaso hindi nangyari yun. Inunahan na ng Diyos. Nilipol na ng Panginoon through Noah's flood. Yun ang purpose nila, to destroy the righteous line of the coming Messiah. Remember sa Genesis, sinabi ng Panginoon doon sa ahas kay Satanas, one of these days, darating, yung dudurog sa ulo mo. Prophetic word ng Panginoon. Sino yun? The Messiah. Yung tatalo sa'yo. Ay inabangan ni Satanas yan. Okay, at lahat ng mga lingkod ng Diyos sa lalabas, pati mga prophets, pinapapatay ni Satanas. Kasi duda siya, baka ito yung coming Messiah. And later on, na-confirm niya, si Jesus pala, nung binaptize sa Jordan River. Kaya tinutukan na ni Satanas sa wilderness, 3 times na tinukso. Doon lang niya na-confirm, si Jesus pala yun. Kaya nung naipapako niya sa krus, akala niya, napatay na niya ang Messiah. Hindi niya alam, ang krus si Jesus ay bait, paing. Kumbaga sa isda ay may paing. Kumagat si Satanas. At yun ang ikinatalo ni Satanas. Jesus defeated the devil 2,000 years ago when he died on the cross and he was resurrected after 3 days. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, the devil was defeated. At sabi sa Colossians 2:15, sinamsaman niya ng sandata at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Kaya meron tayong kalaban na talunan. Huwag niyong kalilimutan yan. At ang authority and power of God's kingdom ay pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon through the name of Jesus. So if you want to tap into the power and authority of the kingdom of God, just declare or call upon the name of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. In my name, you will lay hands on the sick and they will be healed. Okay. So, tuloy po tayo dito. Ngayon, kung inyo matatandaan, unang nagpakilala ang Diyos sa Israel. Sa lahat ng mga bansa, Israel ang pinili ng Diyos, God's chosen people, to reveal Himself to them. At kauna-unahan, pagkakataon, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili, ako yung tunay na Diyos. And my name is Yahweh. YHWH. And the rest of the gods and goddesses of the nations, fake yan. Hindi yan. Huwag niyo sasambahin sila. Kaaway ng Diyos. Yung mga gods and goddesses na yan ay likha ni Satanas. Kaya galit ang Diyos sa idol worship kasi si Satanas ang umimbento ng idol worship. Okay. At unang-unang ginamit nga ni Satanas si Nimrod.
no? Na nagtayo ng Tower of Babel, at according sa research at sa mga historical research, doon daw sa Tower of Babel, sa itaas, merong mga inscription at mga symbol ng mga astrology, no? Astrology, or mga ang tawag dito, yung symbol ng horoscope, symbol ng astrology. Okay. Kasi nga, occult symbols yun. At ang purpose ni Nimrod sa Tower of Babel is to worship the devil, to worship another gods. Okay. Now, nung nagpakilala ang Diyos sa Israel, pinakilala niya, ako kainin ng Diyos, at binigay niya ang Ten Commandments sa Exodus chapter 20. Huwag kayong magkakaroon ibang Diyos maliban sa akin. Pati sa pag-aasawa, ayaw ng Diyos, inutusan ng Diyos, huwag kayong kukuha ng asawa from other nations, no? Sa mga Gentile nations, mga pagans. Kasi, bakit? Mahahawa ang aking bansa, ang aking bayan, Israel, mahahawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bawal na bawal yan. Ang nangyari nga, si King Solomon, matigas ang ulo, nagaganda sa mga beauty ng mga pagan women, nag-asawa ng mga pagan women, 700, alam mo yun? 700 concubines and 700 wives and 300 concubines, no? At para ma-avoid ang gera, nakipagkaibigan siya sa mga hari sa pamagitan ng pagpapakasal niya sa mga prinsesa ng ibang kingdom. Kagaya sa Egypt, para hindi siya banggain ng Egypt, pinakasalan niya yung prinsesa sa Egypt. Di magkaibigan sila, dabarkan sila ng King of Egypt. Yung mga ganang hanggang sa dumami, bandang huli, yung mga idols na pinawawasak, sinisira ni Solomon sa mga bundok, sa matataas na lugar, bandang huli, yung Diyos-Diyosa na dala-dala ng kanyang mga asawa at kanyang mga concubines, sinamba na rin niya. Nahawa na rin siya. Ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ay naging pinaka-fool sa buong mundo when he began to worship those idols. Doon siya bumagsak, doon sa idolatry at sa dami ng mga asawa at mga babae niya. So, doon siya bumagsak. Kung totoo siya sumunod na Ecclesiastes, meron pa doon, matanda na yung writer na Ecclesiastes, at sana nga siya. Kasi nandoon na nagbibigay payo siya sa mga kabataan na sabi na, walang pinakamalaga sa mundo kundi paglingkuran niyo ang Diyos. Sana siya nga. At sana, sig nga siya. Okay. So, yun ang nangyari. At pagkatapos, winaringan ng Diyos ang Israel na huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyos ng ibang bansa, ng mga Gentile nation. Then, ang ginawa nila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyos ng ibang bansa. Every time na sila ay sasamba, nagagalit ang Diyos at papaluin sila at ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban. At sila ay matatalo sa labanan at magiging alipin. Sa hirap ng buhay, pagkaalipin, daraing sila sa Diyos. Sila ay tatawag sa Panginoon, Lord, help us, deliver us from this slavery. Maawa na naman ang Diyos sa kanila. Then, palalayain sila, magtatagumpay uli sila, lalakas uli sila. Then, pagka sila ay stable na, here again, sasamba na naman sila sa Diyos-Diyosan. Then, magagalit uli ang Diyos, ibibigay na naman sila sa kamay ng mga kalaban. Paulit-ulit. Kaya pag ginawa natin ng church, ganyan yan, up and down. Up and down. Itataas silang Panginoon, then sasamba sa Diyos-Diyosan, down. Ibibigay sa kalaban, then magre-repent, sasakluluhan ng Diyos, itataas na naman, then pag mataas na at stable na, sasamba na sa Diyos. Paulit-ulit. Sabi ko nga, napakatigas naman ng ulo nito mga God's chosen people. Napakasimple lang naman ng utos ng Panginoon. Napakasimple. Huwag mo sasambahin ang Diyos-Diyosan ng ibang bansa. At ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay mga graven images, mga idols, mga larawan, mga inukit na bato, inukit na kahoy, na may iba-ibang anyo. Yung iba mukhang tao, yung iba mukhang ibon, yung iba mukhang hayop, yung iba mukhang monster, yung iba
Bawal lahat yan. Kahit mukhang tao, kahit pamukha ni Pedro, mukha ni John, mukha ni Pablo, kahit pamukha ni Jesus, bawal din yan sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, ako'y mapanibiguin Diyos, dadalawin ko ng aking galit up to the third and even to the fourth generation. Napakahaba niya. Sa Bible, iba-ibang generation. Sa intindi natin, 40 years, one generation. Di lang. Merong tinutukoy sa Bible, minsan 100 years, isang generation. Minsan, 1,000 years, isang generation. Yun yung Israel, sinabi na, this generation shall not pass away, no? Hanggang sa, referring to Israel. Yung generation Israel, hindi malilipol. No? Okay, ngayon, kaya ang Diyos, panay ang warning. Tingnan natin ngayon sa Bible, sinabi ng Panginoon. Deuteronomy chapter 4, verse 15 hanggang 19. Ito sabi ng Panginoon, utos sa Panginoon. So be very careful yourselves, since you did not see any form on the day of the Lord spoke to you at Horeb, at Mount Horeb, from the midst of the fire, so that you do not act corruptly and make carved images or carved image for yourselves in a form of any figure, a representation of a male or a female. Ingatan nyo na huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosa na sasambahin nyo sila. Tandaan nyo, wala kayong nakitang imahin o larawan ko nung ako ay nagpakahiyag. Kanino? Kay Moses sa bundok ng Horeb, no? Mount Sinai. At huwag kayong gagawa ng kalokohan o makukorap kayo na gagawa kayo ng carved image o inukit na kahoy na gagawin nyo sa larawan na mukhang tao, lalaki o babae. Tinukoy. Maging sino man yan, maging sikat na artista o maging sikat na Bible character, huwag. Image ng male or female, huwag, bawal sa Diyos. Huwag niyong gagawa ng rebulto o laraw inanyuan at inyo sasabihin, huwag. Hindi yan ang Diyos. Yun ang point ng Panginoon. Verse 17, a representation of any animal that is on the earth, representation of winged bird that flies in the sky, yung mga larawan ng ibon, larawan ng hayop sa lupa, any creatures, huwag niyong gagawa ng larawan. Bawal yan sa Panginoon. Verse 19, and be careful not to raise your eyes to heaven and look at the sun, the moon, and the stars, all the heavenly lights, and allow yourself to draw away and worship them and serve them. Huwag niyong titingnan ang araw, huwag niyong gagawin Diyos ang araw, ang buwan, ang mga stars. Bawal sa Panginoon. Idolatry pa rin yan. Things which the Lord your God has allotted to all the peoples under the whole heaven. Okay. Now, Deuteronomy chapter 7, verse 25 and 26. Sabi ng Panginoon, you shall burn the carved images of their gods with fire. Yung mga Diyos-Diyos ng mga bansa, sunugin niyo yan. Yung mga carved images, sunugin yan ng apoy. You shall not covet the silver and gold that is on them. Yung mga nakapalumuti ng ginto at silver sa katawan ng mga Diyos-Diyosa na, huwag niyong pag-iinteresahan, huwag niyong kukunin. Bakit? Ang idols, according to God, is a cursed thing, at anumang nakasabit, nakadikit o kasama sa kalakatawan is already a curse. Nakakahawa yung sumpa. Pag nadikitan ka niya, pati ikaw, under the curse na rin. Kaya nga ang idol, delikado, ipasok sa bahay, ang buong sambahayan will be under the curse. Kaya kung ano-anong darating dyan, division, away, bitterness, anger, spirit of lust, rebellion, sickness na hindi gumagaling, ang dami, and untimely death, mga ganyan. Lack of God's protection, ganun na naranasan. Kasi nga, may nakapasok na idol sa loob. Okay. Ituloy natin ang basa. You shall not covet silver and gold, nor take for yourselves, lest you is snared by it, for it is an abomination to the Lord your God. Kita nyo, yung mga gold at silver na nakasabit sa mga idols, huwag niyong kukunin niya, huwag niyong gagamitin. No? Bakit? Kapag kinuha niya yan ay kasama doon sa Diyos-Diyosan at sinambayan, may karga na yan. Pati yung gold and silver may karga. Kargang ano? Kargang demonyo. Yes.
Mamaya, babasahin natin sa Bible. Totoo ito siya, sabi ko. Verse 26, nor shall you bring an abomination into your house. Naku, huwag yung dadalhin yan, Diyos sa loob ng bahay nyo. Lest you be doomed to destruction like it. Ay, baka kayo mapahamak. Baka kayo ay ma-untimely death. Baka kayo ay may mangyaring masama. You will be under the curse. At ang pinakamalupit dyan, matapon pa sa lake of fire. Sapagkat walang idol worshiper ang maliligtas. Yan ang sinabi ng Panginoon. Hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang idol worshiper kahit nagbabasa ka pa ng Bible, umating ka ligtas. But if you are an idol worshiper, you will be doomed forever sa lake of fire. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Biblia, mamaya basahin natin. Psalm 31 verse 6, I have hated those who regard useless idols, but I trust in the Lord. Sabi ni David, kung si David ang sumulat nito, ako'y namumuhi doon sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Subalit, nagtitiwala ako sa Panginoon. Psalms 115, verse 4 hanggang 8. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. They have feet, but they cannot walk. They cannot make a sound with their throat. No? Sabi dito, ang mga idols ay yari sa silver at sa gold sa pamagitan ng kamay ng tao. No? Meron silang muka, meron silang bibig, hindi naman nagsasalita. May tenga, hindi nakakarinig. Merong kamay, hindi naman gumagalaw. May paa, hindi naman nakakalakad. No? Yan ang idol. Hindi nakakalakad, hindi gumagalaw, walang nakikita. No? Hindi nakakita, may tenga, hindi nakakarinig. May ilong, hindi nakaamoy, hindi nakakamoy. At sa verse 8, ito sabi, ito yung curse. And those who make them will become like them. Everyone who trusts in them. At kung sinong gumawa nitong mga idols ito, sila ay magiging kagaya ng idols. Lahat na nagtiwala sa mga idols niya, magiging kagaya sila. Ano magiging kagaya? Ang idols hindi nakakalakad. Time will come, hindi ka na rin makakalakad. Ang idol hindi nakakakita, time will come, lalabo ang mata mo hanggang sa ikay mabulag. Ang idol hindi nakakarinig, time will come, mabibingi ka. No? Ang idol hindi nakakabisa, time will come, darating ang panahon, mawawalan ka ng tinig ng boses. At mamamatay ka ng madalian. Sapagkat you will be under the curse. Ang Panginoon nagsabi na, they will become like them, everyone who trusts in them. Eto. So yan, in-establish natin, ang mga bansa, daming Diyos-Diyosan. Ang Israel lang ang walang Diyos-Diyosan. At sinabi ng Diyos, wala kayong nakita nyo, wag na wag kayong gagawa ng larawan na anumang bagay nakita nyo, larawan ng tao, ibon, hayop, anything, huwag kayo gagawa ng larawan, graven image, bato, kahoy, gold, silver, huwag. At huwag nyo sasambahin at paglilingkuran ang mga yan. Sapagkat ako, ang galit ko ay aabot sa inyo up to the 3rd and 4th generation. Bakit ayaw ng Diyos ang idol worship o ang mga idolatry at idols? No? Bakit? Ito sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14 and 20. Sabi na Apostol Paul, therefore, my beloved, flee from idolatry. Tumakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 20. No, but I say that things which the Gentiles sacrifice, yung mga offerings na ginagawa ng mga Gentiles sa mga idols sila, nag-offer sila kung ano-ano, they sacrifice to demons. Imagine, sabihin dito ni Paul, yung mga idols ay demons. Ano mang i-offer mo sa mga idols, ino-offer mo, hindi sa Diyos, they sacrifice to demons. Hindi ako nagsabi na, salita ng Diyos. And not to God. See? And not to God. And I do not want you to become partners with demons.
So kapag kapal ikaw ay sumamba sa Diyos at nag-offer ka kung ano dyan, you will become partners of demons. Naku, delikado. Pag nakapartner ng demons, magkakaroon siya ng opportunity to destroy your life. Opportunity, tandaan yung mission ni Satan ng mga demons, to kill, to steal, and to destroy. Guguluhin ang pamilya, nanakawin yung asawa mo, ibibigay sa iba. Nanakawin mga anak mo, malululong sa drugs. Nanakawin ang buhay mo, ang iikli ng buhay nyo. Nanakawin ang buhay nyo, lalagyan kayo sa sakit na hindi gumagaling. Yan yung mga curses eh. Paghihirapin ang buhay nyo, paghiwa-hiwalayin kayo. Bakit? Kasi nakapasok sa tahanan ang demons through those idols. Okay. Bibilisan ko na po. Okay, ngayon, saan mapupunta ang mga kaluluwa o espiritu, mga idol worshippers? Revelation 21 verse 8, but for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and sexual immoral persons and sorcerers and idolaters, yung mga mananamba sa Diyos-Diyosan, and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, apoy at asupre, which is the second death. Kita nyo kung saan mapupunta ang idol worshippers? Nagkakasala ng idolatry? Sa lake of fire. Revelation 22 verse 15. Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral persons, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices lying. Sa labas sila ng kaharian ng Diyos. Saan ang tungo? Sa lake of fire. Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. Sabi kasi nung iba, hindi naman yan ang sinasamba. Larawan lang yan ni Jesus. Ang sinasamba namin, yung Jesus talaga, hindi yan larawan. Ba't ka lumulod? Ba't mo kinakausap? Ba't ka humaharap dyan? Example, limbawa, bata ka, papasok ka sa school, no? Kailangan mo ng baon. Hinahanap mo yung nanay mo, no? Hihingi ka ng baon. Nandoon yung picture ng nanay mo. Doon ka ba lalapit? Nay, pahingi akong baon, papasok na po ako sa school namin, kailangan ko pamasahe. Doon ka ba hihingi sa larawan? Alam mo, ang nanay mo nagluluto sa kusina. Saan ka pupunta? Doon sa tunay na nanay mo, hindi sa larawan. Doon ka sa tunay na taol pupunta. So, ganun din sa pananalangin. Bakit ka haharap sa idols? Bakit ka lulod sa idols? Ba't ka mag-offer sa idol? At sinabi sa Bible, yung offering niya, yung pananalangin mo dyan sa idols, hindi mo yung ginagawa sa Diyos, kahit pa figura yan ni Jesus, figura ni Mary, figura ni Peter, ni Paul, hindi mo yung ginagawa sa kanila. Yan ay ginagawa mo sa mga demons na nakatira doon sa idols. Those idols are the dwelling place of those demon spirits. Yes. Pinananahan nila. Bakit? Kasi gustong-gusto nilang sambahin sila. Yung nature ni Satanas, binigay din sa kanila. Ang nature ni Satan, gusto sambahin siya ng mga nilalang ng Diyos. So, ganun din, ipasa yung evil nature na yun sa mga demonyo. Yun din ang desire nila, to be worshipped by people. Okay. Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another or to any people, any man. I will not give my glory to another, nor my praise to idols. Ako ang Panginoon. Ako ang Panginoon. At yan sa Hebrew kasi, I am Yahweh. That is my name. At hindi ko kailan maibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba, ni ang aking kapurihan sa mga idols, sa mga rebulto, sa mga larawan na niya, hindi ko ibibigay ang aking glory. See? Walang presence ng Diyos sa idols. Ngayon, ito ang katanungan, why idols are evil and accursed? Bakit ang idols ay evil and tinuturo ng Biblia? Hindi ako nagsabi, ang Bible po. Bakit siya tinuturo sa Bible na ang mga idols ay evil at accursed? Pag ito'y dinala sa bahay nyo,
Makakapasok ang evil, makakapasok ang curse. Kasi evil yan at saka a curse. Ang dami kong patotoo na ganyan kasi nasa ministry po tayo ng deliverance, no? May mga bahay na mayroong mga ghosts, may mga bahay na may mga curses, no? Bakit? Discovery ko may mga idol sa loob, no? May mga pungsoy, yung mga Chinese pinatatanggal ko yun. Yes. Okay. Number 1, why idols are evil and a curse? Bakit ang mga idol ay evil, masama, at saka nasa ilalim ng sumpa? Number 1, this is one of God's 10 commandments. Number 1, tinahaki natin kanina, nabasa natin, isa yan sa 10 commandments ng Diyos, pero inalis ng ating nakagisnang relihiyon. Why? Yan, pag nakakausap, pag dinamit ako pare, itatanong ko talaga yan Bakit nyo tinanggal yung commandment number 2, tapos yung number 9, hinati nyo pa, iisa lang naman yun, thou shall not covet. Huwag nyong aangkinin yung ari-arian ng iba, yung asawa ng iba, yung servants ng iba, male or female, basta wag mong aangkinin yung hindi mo pag-aari. Ang ginawa nila, hinati yun. Wag mo aangkinin ang bahay ng iba, wag mo aangkinin commandment number 9, wag mo aangkinin ang bahay ng iba o pag-aari ng iba. Commandment number 10, ginawa nila number 10, wag mo aangkinin ang asawa ng iba. Samantalang magkasama yan as one commandments. Wag mo aangkinin yung hindi sa iyo, yun ang punto. No? Kaya pag binilang mo, malilito ka, 10 naman. Ano yun, wala? Ba't nawala yung idol worship? Yung thou shall not make any graven images. Nakukonsensya ba? Huwag mo aalisin ang salita ng Diyos dahil may parusa na naghihintay ang mag-alis sa salita ng Diyos, ang magbawas. Okay. Number 2, no? God created man only for himself. Ang purpose ng tao, ba't nilikha ng Diyos? To worship Him, to worship God. And He is, according to God, He is a jealous God. Kaya nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang sarili. And He is worthy to worship and to praise and to honor and to thank Him. Bakit? Siya ang creator natin Huwag tayo gagaya sa unang magulang natin kay Adam and Eve, nilikha ng Diyos tapos sumama kusa kay Satanas. Napakasakit nun sa Diyos. No? Kaya ang tao kasi may free will, freedom to choose his destiny, freedom to whom he want to serve. Kung pipili mo si Satanas, hahayaan ka ng Diyos Piliin ka ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, pamahalin ka ng Panginoon. Kaya sabi ni Joshua, sa huling chapter ng Joshua, sabi ni Joshua sa bayan ng Diyos, sige, pumili kayo. Paglilingkuran niyo ba ang mga Diyos-Diyosan, ang mga bansa? But as for me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahweh. Yan ang dapat declaration of faith natin. Okay? Kasi ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. May karapatan ng Diyos na magselos kasi tayo ay pag-aari niya. Hindi tayo pag-aari ng mga idols, ng mga demonyo o ni Satanas. We are God's possession, holy people of God. Okay? Number 3, why idols are evil and accursed. Number 3, idols are accursed things. Sa Bible, ang idols tinatawag na isinumpang bagay. And the curse can be shared with those who worship them. Hindi basta bagay yan. Sino mang sumamba dyan ay magiging partaker din ng curse ng idol. Sino mang lumuhod dyan, sinamba yan, ginawan Diyos yan, ay magiging partaker of that curse. Okay. Example, yung kasalanan ni Akan. Sabi ng Panginoon, binigyan ng Diyos ng assurance ang kanyang bayan na sa lahat ng digmaan, magtatagumpay sila kasi kasama nila ang Diyos. Then, yung first invasion nila, ang Jericho, city of Jericho. Sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng anumang souvenir dyan.
Sabi ng Panginoon, Joshua chapter 6, verse 18, "And you, by all means, abstain from the accursed things, lest you become accursed when you take of the accursed things and make the camp of Israel accursed and trouble it." Sabi ng Panginoon, pag napasok nyo nga ang city of Jericho, tandaan nyo, yung city na yan ay mananambayan sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong kukuha ng anumang bagay dyan na isinumpa. Ano yung mga accursed things na yun? Yung mga ginamit kinasangkapan sa idol worship. Nandoon yung may mga bagay doon na ginamit sa idol worship, mga palimuti sa mga idols, no? Mga damit, binis idols, kung ano pa. Huwag. Kasi yan ay accursed, may sumpa yan. Kapag kinuha niya yan, yung sumpa niyan, madadamay ka. You will also be accursed. Seryoso ang Panginoon. Sa Joshua chapter 7, verse 1, eto na nga, si Akan, kala niya wala nakakita, kumuha nung accursed thing at ibinaon niya, souvenir ito. Ang gaganda nito, binaon niya sa ilalim ng lupa ng kanyang tent at akala niya wala nakakita. Then, nilusob ng mga sundalo na Israel, ang AI, ang mga taga-AI, yung bundok, no? Sabi, konti lang yan, kayang-kaya natin yan. Abay, konti, 36 kaagad ang namatay sa kanila at hinabol sila, talunan sila. Umiiyak sila, Lord, bakit gano'n? Pinangako mo, magtatagumpay. Bakit 36 kaagad ang patay sa amin at natalo kami? At yun, inireveal ng Diyos. Meron kayo sa loob nyo na gumawa ng kalokohan, kumuha ng accursed things. At ano yan, hinanap yan. At yun, nung naiipit na, wala nang si Akan, sinabi niya, ako yun. Kaya, ang parusa kay Akan at sa buong sambahayan niya, stoning to death. Pinagbabato sila at sinunog. No? So, Joshua chapter 7, verse 1, "But the children of Israel committed trespass regarding the accursed things, for Achan and the son of Carmi, the son of Sabdi, the son of Sarah, of the tribe of Judah, took of the accursed things," kinuha niya yung accursed things, "so the anger of the Lord burned against the children of Israel." Ano yung accursed things niya? Yan yung ginamit, mga kasangkapan na ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Under the curse yan. Ay kinuha ni Akan. Imagine si Akan lang ang gumawa ng kasalanan. Ang sabi, nagkasala ang Israel. Nadama yung buong Israel dahil sa kalokohan ng isang tao. Ganyan din sa pamilya. Pag nakapasok isang idol, dala-dala ng isang member of the family, buong family will be under the curse. No? Okay. So, the anger of the Lord burned against the children of Israel. Imagine, bakit hindi lang kay Akan magalit ang Panginoon? Bakit sa buong Israel? No? Ganun yun. Kasi ang isa sa kanila, pag gumawa ng kalokohan, damay lahat. Damay lahat. Okay. Kasi accursed things yan, nakakahawa yan, nakakadamay talaga. Okay, meron akong patotoo, no? No, ako nagkatrabaho pa sa media, sa GMA Channel 7, several years ago. Yung office mate ko, yung tool sa, Brad, yung tulungan mo yung barkada ko. Bakit? Yung kapatid niyang bata, yung bunsong kapatid niyang babae, teenager, hindi na magising. Ha? Pero gumagalaw, hindi naman ma-diagnose ng doktor ko. Minsan, sumisipa nga ang paa. Pero hindi nagigising. Kung pwede, tulungan mo, pag-pray mo, sige ka ako, punta ako. Pumunta kami, I think, sa Project 4 yata yun. At pagdating namin dito sa bahay, kinuwento nung magulang, nung nanay, nung mother, na maganda yung bahay, meron roon sila. Kinuwento na, nung pauwi yung anak niya, kinukwento na, sabi, Mami, merong sumusunod sa akin na na aso.
Sunod na sunod sa akin, malaking aso. Nung pauwi na ako dito, natatakot ako. Yung huling lingon ko, nakita ko, yung ulo ng aso, ulo ng tao. Half human, half animal, demon yun. Natakot ako, umuwi daw siya kagad, ano. Tapos pamula noon, nung natulog siya, hindi na siya magising. At ang mga ordinaryo naranasan ng bata, nung hindi pa siya nakakatulog na hindi nagigising, lagi may siya sabi, kasi ang katapat ng bintana, may bubong doon. Merong white lady na pabalik-balik doon sa bubong. Eh di pagpipray ko, nung time na yun, hindi ko pa alam anong case ito, kakaiba ka ako. Pinagpray ko na lang, pero sabi ko, misis ka ako. Pwede yung makita, ano meron sa taas, may mga kwarto. Titingnan ko nagtanong ako, baka may mga satanic symbol or mga accursed things, no? Sige, alika. Pinapunta ko sa taas, maraming pinto. Ano ho ito? Matagal niya hindi binubuksan. Yan ay kwarto dati ng mga magulang daw niya. Ngayon, naging tambakan na lang ng ano. Pwede hong makita yung loob. Nilid ako ng Holy Spirit na makita yung loob. Pagdating doon sa binuksan, kinuha yung susi. Naku, amoy kulob, amoy luma. Magugulat kikilabuta kayo. Isang napakalaking kwarto. Punong-puno ng mga rebulto, mga antique, panahon pa ng Kastila, ng mga rebulto, name it, kung ilan yun. Paligid ng kwarto. Puro antique. Mga lumang kahoy na mga lumang rebulto, mga lumang panahon pa ng Spaniards, panahon ng mga Spaniards, pinamana sa kanila. Naku, sabi ko, kaya naman pala may manifestation ng demonic activities dito at kaya pala nagkaroon ng access ang demonyo dito sa bata kasi ang tahanan ito is under the curse. Hindi ko sinabi yun. Baka ma-offend kasi hindi nila alam yan nung pinagpipray ko na nakita ko, merong idol doon sa ulunan. Sabi ko, Mrs., wag po kayo ma-offend. Pwede po tanggalin na yun. Gusto yung gumaling anak niya, tanggalin niyo yung ano. Ay, no problem. Ba, okay, masunod, tinanggal. Mabait naman pala, masunurin naman pala. Sa ano ba nangyari? Yan, misa gumagalaw, misa parang tumatakbo. No? Pero hindi magising. No? Later on, nalaman ko na lang na yung pala, yung espiritu niya, kinidnap. Hinastage, kinidnap ng mga demons at itinali daw sa punong kahoy. Sabi ko, kung alam ko na ang deliverance noon, ang advance deliverance, kung alam ko na noon, ay tumawag ako ng mga angels of the Lord at pinakakalasan ko at pinarescue ko yung batang babae. Hindi ko pa alam noon Hindi pa high-tech yung deliverance ko noon Okay. So, yun yun. Kaya may manifestation sa bahay. At hindi na ako bumalik doon. Alam niyo kung bakit. Pagpasok ko opisina, sabi nung office mate, oy, Nes. Ang bira. Alam mo di ba pinatanggal mo yung idol? Mabait pala yun. Hindi kasi ganito Pag-alis mo, ibinalik yung idol. Ha? Ba't ibinalik? Sabi ko, kung gusto yung gumaling yung anak nyo, alisin niyo yan. Ibinalik. Hindi na ako babalik doon. Yun ang first and last na pag-minister ko doon. Hindi na ako bumalik. Para i-follow up. Hindi na. Ako para tayo naglolokohan yan Okay. Hindi pala sumunod Meron kami dati membro sa church, si Sister Edgy. Taga rito lang sa Pablo. Kinukwento sa akin, alam mo, Pastor Jun, nung nag-Bible study kami sa banyo, Pastor Jun, ako'y bata pa. Ang kasabihan ng matatanda, pagka itabi sa mga rebulto, sa mga santo, yung mga rebulto idols, ang mga bata para bumait. Yung nanay yata niya yun, tiyahin ako, sino. Doon sa pinatulog pilit, doon sa kwarto, doon sa kwarto, may kama, ang katabi ng kama, yung hinihiga ng nasarenong itim. Sino hindi ka matatakot doon? Katabi mo yun. Ang laki-laki noon. Life size.
Nasarenong itim. At relihiyoso pala. Catholic kasi yun. Doon daw, on purpose daw, para daw siya lumaki na mabait. Naku, nung siya pinahiga doon, hindi siya makaalis doon. Pinapagalit niya. Pinilit siya pahigain doon. Siya daw takot na takot at pinamamawisan. At sa sobrang takot niya, nakatulugan niya na yung takot. At sa kanyang pagtulog na naginip siya, na hinahabol siya nung nasarenong itim sa panaginip. At eto na. Sa panaginip, dumaan siya doon sa putikan, hinahabol siya, takot na takot siya, hanggang sa siya'y nagising. Eto na. Nung siya'y nagising, tinignan niya kaagad yung Nazareno. Nagulat siya. Ano kung bakit? Yung paano Nazareno, may putik. Sa panaginip, dumaan siya doon sa putikan at hinabol siya nung Nazareno doon sa putikan. Praise the Lord sa mga testimony ganyan. So, grabe. Meron naman, no, ako'y bago pa mananampalataya, meron kaming pinag-pray na napoposes ng demons. Sabi, saan ba bakit na-possess yan? Nagsimula daw yung yung nawawala sa sarili, sinasapian, nung daw misang sumimba, doon sa church, may napakalaking cross ang nakapako si Jesus Christ doon sa cross, life size, nakabitin yun. Nandun yung babae, nagdadasal siya. Pagtingin daw, alam niya, kita niya, nandoon yun. Pagtingin daw niya, nawala yung Jesus Christ doon sa cross. Cross na lang ang natira. Bay, nasaan yung rebultong Jesus Christ? At may baba niya tingin, nakita niya, nasa harapan niya, nagsasasayaw. Sino hindi kikilabot? Nagsasasayaw. At yun na simula na napoposes na siya ng demons. Kinas out namin yung demonyo niya. By the way, nag-cash out pala yung pastor namin. Ako taga-panood lang ako doon. Kasali na rin ako doon. Doon ako natuto sa kanyang pagka-cash out. Unang lesson pagka-cash out ng demons. Okay. So, number 4, idols are inhabited by demons and they want people to worship them. Natalakay ko na yan kanina. Pinananahanan kasi ng mga demons ang idols. Number 5, idols are used by Satan to keep people away from worshiping the true God. Ang idols ay paraan niya, strategy Satanas para ang tao ay iligaw para wag sumamba sa tunay na Diyos. At dayain at doon dali sa mga Diyos-Diyosan. At lalo namang maninibugho ang Panginoon at ang galit niya ay darating sa mga idol worshippers. So marami pa po akong testimony patungkol dyan, pero hanggang dito na lang. At please, let's share this video. Kailangan ng mga tao marinig ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa kanila. Please, wag po kayong ma-offend. Sa sinabi ko, hindi po ako nagsasalita ito, ang Biblia. Lahat na sinabi ko, nasa Bible po. So, halos basahin ko na lang kung ano yung nasa Bible. Okay, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa mga sandaling ito na pinagkaloob sa amin to study your word patungkol sa topic na under sa spiritual warfare, ang topic na the evil and a curse, the evil and curse of idolatry. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na naintindihan namin ito. Salamat po na binubuksan mo ang pag-iisip at mga puso ng mga tao makakarinig sa video na ito at makapag-aaral. Thank you, Father God, for teaching us tonight through the Holy Spirit. And we magnify the name which is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. And in the name of Jesus, lahat ay luluhod, mga anghel sa langit, ang mga nilalang sa lupa, even the devil and his demons will bow down in the name of the Lord Jesus Christ, and they are defeated enemies. And Jesus defeated the powers of darkness
And He gave us His authority and power to win every battle. Maraming po salamat, Panginoon. And we are called to become more than conquerors. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all.